morning po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa pagsama nyo sa pagtitipon ngayong umaga, and what a blessing for all of us na magkasama tayo sa oras na ito. Purihin po ang Diyos at isang pagpapala na purihin ang Diyos na magkasama po tayo at umupo ngayong umaga upang pakinggan ang mensahe ng Diyos ngayong umaga. So kung may mga hindi kayo napakinggan na mga mensahe na miss ninyo na mga sermons, sa alinman na mga teachings, or mahalagang mga mensahe na natapos na nating tingnan, pag-aralan, you can still check it or listen to it. You can listen to it for free online sa YouTube. Just look sa ating online na studio or sa YouTube, YouTube for Christ Calvary Chapel Carayman sa YouTube. So this morning, dadako po tayo muli sa chapter 15 and i-pick up po natin ang verse 15 hanggang sa katapusan na versikulo. And for those who are already mayroon ng relasyon sa Panginoon, magugustuhan nyo po itong mensaheng ito ngayong umaga. So, manalangin po tayo muna. Panginoon, salamat po sa oras nito na ikaw po ay mayroong inilaan na mensahe para sa amin. Lord, manguna ka, ikaw magturo sa bawat isa na dito ngayon. Enlighten us at ang iyong banal na espiritu ay kumilos upang kami ay mamuhay ng ayon sa pag-asa na mayroon kami sa iyo, Panginoon, na ayon sa iyong salita. Bless our time in Jesus' name. So, just review po, alam po natin na ang kamatayan, it will come po sa bawat isa sa atin. Ngunit ang kamatayan po ay hindi dapat na katakutan nating mga believers. If you remember, last time sa ating study dito sa chapter 15, Paul started sa chapter nito sa pagwawasto sa mga maling aral na nakapasok sa simbahan sa Corinto. So may ilan na mga nagtuturo tungkol sa muling pagkabuhay para sa mga mananampalataya na hindi po daw ito, sinasabi nila, hindi ito nangyayari at walang pag-asa sa afterlife. Kaya nagbigay si Paul na napakaraming patunay na talagang mayroong muling pagkabuhay at ang ating pananampalataya hindi na walang kabuluhan. May saysay ang ating mga ginagawa at may saysay ang ating pananampalataya. Remember na ibinigay po ni Paul ang more than 500 na mga witnesses to prove na si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay. And then, after this, you remember, last Sunday, sinabi niya sa atin na ang muling pagkabuhay ni Jesus ay ang unang bunga, the first fruit. That means na marami pa pong darating na muling mabubuhay. At ito ay tayong mga sumampalataya sa Kanya. Paul went back about kay Adan, ang unang tao na nilikha at ang lahat ng sangkatauhan ay isinilang sa mundong ito na mga makasalanan dahil sa kanyang malaking pagkakamali o dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit si Jesus po ang naging solusyon. Siya po ang solusyon ng problema ng kasalanan. Ang lahat na nagtitiwala kay Jesus na siyang pangalawang Adan or the last Adam ay isinilang na muli sa Espiritu, na born again sa Espiritu. Remember na tayo ay pinanganak na makasalanan at kailangan nating ma-born again. May panganak muli sa Espiritu. At ang may kasiguraduhan na meron tayo kay Kristo ay ang buhay na walang hanggan mula kay Jesus. At muling mabubuhay itong physical na katawan papunta sa bagong buhay. Nagbigay ng warning si Paul sa atin. Sabi niya sa verse 33, huwag kayong paluloko. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Mahalaga po na maging careful tayo sa bawat isa sa atin kung sino po ang mga taong sinasamahan natin at mga taong pinapahintulutan natin na impluwensyahan tayo. Ang masama o maling mga payo or mga aral or doktrina na napapakinggan natin mula sa ibang tao, na babasa natin, minsan natatanggap natin ito, nakakapasok sa ating puso't isipan dahil
matamis pakinggan at kapani-paniwala na mga mensahe. Hindi naman po maluloko si Adan at Eva kung hindi matamis ang panluloko ni Satanas at kapani-paniwala. And so ganyan ang palaging ginagawa ni Satanas. Kaya napakahalaga po na i-test natin, subukin natin ang bawat naririnig natin at bawat nababasa natin sa pamagitan ng salita ng Diyos. Nagtapos po tayo nung nakaraang linggo sa verse 34, sabi ni Paul, magpakatino kayo, nagtalikuran ng pagkakasala. Ang iba sa inyo hindi kilala ang Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. So, challenge ni Paul sila sa kanilang pananampalataya dahil nagtataka si Paul sa kanila kung talaga ba talagang sila ay na kay Kristo, kung talaga bang kilala nila ang Diyos sa buhay nila dahil sa mga maling ginagawa nila at dahil sa mga pinaniniwalaan nila na hindi wasto, hindi tama. So, dito tayo papasok. Ito ang connection ngayon sa ating mensahe papunta sa verse 35 na kung saan in-anticipate ni Pablo ang dalawang tanong na ito. Hindi ito tinanong sa kanya, pero in-anticipate na ito niya na dalawang tanong at sinagot niya ito. Tingnan niyo po sa verse 35, subalit may magtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Ano ang magiging uri ng katawan nila? So napansin niyo na po, nakita niyo po ang dalawang outline from verse 35 to the last verse, dalawang outline na mayroon tayo na mga tanong na sasagutin ni Apostle Paul. Paano bubuhayin muli ang mga patay? At ano ang magiging uri ng katawan nila? Hindi po ba kayo excited na malaman kung anong klaseng katawan ang magkakaroon tayo at paano bubuhayin ang mga patay, itong physical na katawan? So dito si Paul ay nagpaliwanag, nagbigay ng kaliwanagan about sa power ng resurrection para sa mga mananampalataya. Remind sila ni Paul about sa pag-asa ng muling pagkabuhay para sa mga nakay Kristo. Apparently, dito ina-anticipate na, inaasahan na ni Paul itong mga tanong na ibabalik sa kanya ng mga kritiko niya, ng mga makatatanggap ng liham na ito. Noong panahon ni Paul, nais ko pong iparemind sa inyo, nais ko pong tingnan ninyo, nung panahon ni Paul, wala pong madali ang paraan ng communication. Wala pa pong Facebook Messenger na pwedeng mag-chat-chat, buong magdamag. Wala pa pong telepono na kailangan para magkaroon ng pakipag-usap. And wala pa pong Zoom meeting sa panahon ito upang sagutin ang paksa na lahat ng mga detalye o yung mga tanong o ibigay lahat ng mga detalye about sa muling pagkabuhay. So in-anticipate ni Paul ang mga tanong na ito. So ilinagay niya na sa isang letter ang mga sagot dahil advance na in-anticipate niya ang tanong, advance din na ilinagay niya ang mga kasagutan nito. So, sasagutin ni Paul ang mga in-anticipate niya na dalawang tanong tungkol sa muling pagkabuhay. So, ang unang tanong, from verses 36 to 49, anong klaseng katawan na magkakaroon tayo sa muling pagkabuhay? So, let me read verses 36 to 38 muna po. Hangal, hindi mabubuhay ang binhing itinatanim hanggat hindi iyon namamatay. At ang itinatanim ay hindi halamang malaki na, kundi binhi. Tulad ng butil ng trigo o ng ibang binhi. Ang Diyos ang nagbibigay ng katawan sa binhing iyon ayon sa kanyang kagustuhan. Bawat binhi binigyan niya ng angkop na katawan. So, once again, in-address ni Paul ang mga taong nagtuturo ng maling katuruanan sa kanilang fellowship. At sinagot niya dito ang tanong na pinaniniwalaan niya na itatanong sa kanya kapag nabasa nila ang letter na ito na natanggap nila. So, to answer this question tungkol sa about anong klaseng katawan ang ating marireceive, nagsimula siya sa pamagitan ng paggamit ng ilustrasyon ng isang butil ng binhi o ng isang binhi na ang buto ng trigo ay nagiging isang mabungang halaman. Ang ilustrasyon ng seed germination ay alam nating lahat dahil I believe lahat tayo nakaranas ng pagtatanim ng seed. Okay? I believe halos lahat nga dito sa atin siguro ay may alam tungkol sa pagtatanim. So,
And so ang binhi ay may process na para maging halaman na at lumago, tumubo at magbunga. So ito ay nagsisimula kapag sa isang patay na binhi. Right? Isang patay. Itong binhi na ang ibang binhi, the other day, bumili ako ng pack ng seeds ng corn. So, tomorrow, itatanim ko po karagdagan para sa pananim ng mga corn. So, but then, itong seeds ay wala. Maliit na butil lang to, patay. Unless na inilagay mo, binaon mo sa lupa, then sa ilang mga araw, ito po ay mabubuhay, tutubo at magkakaroon ng changes. Mula sa pagiging seed at magkakaroon po ito ng changes. So, the point of this illustration about the seed na ginamit ni Paul is one day, this physical body ay mamamatay. Katulad ng binhi na patay na ilalagay sa lupa. Ang physical na body nito ay mapupunta sa lupa, sa kamatayan, sa libingan. Ngunit, the point is, ang mahalagang punto dito, hindi ito mananatiling patay na katawan. Dahil inaasahan po natin that one day na magkakaroon po tayo ng isang bagong katawan. So, mas binigyang linaw ni Paul sa kanyang ikalawang liham sa iglesia sa Corinto, sa 2 Corinthians chapter 5 verses 1 to 5, sinabi niya po, alam namin kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon, ito pong physical na katawan, ang ating katawang lupa, so there's the interpretation, ang ating katawang lupa, kami may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Dumaraing kami habang kami nasa toldang ito, o ang ating physical na katawan, ngayon, at labis na nananabik sa aming tahanang makalangit, upang kung mabihisan na kami nito ay hindi na kami matagpuang hubad. Habang nakatira pa kami sa toldang ito, kami naghihinagpis at dumaraing. Hindi dahil nais na naming iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais na naming mabihisan ng katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos mismo ang naghanda sa amin para sa ganitong pagbabago at ibinigay niya sa amin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. So, like a dead seed na itinanim sa lupa, then tutubo po ito and then magbabago into plants. Ang ating katawan po rin ay babangon mula sa libingan at magkakaroon po tayo ng bagong katawan. That's the point na sinasabi dito ni Paul. Ang Diyos ay gagawa ng isang bagong katawan ng ayon sa kanyang nais. Tanong po, ano po ba ang itsura ng katawan nito? Well, hindi po natin alam ang eksaktong itsura, ang mga detalye, ngunit alam po natin na ito po ay magugustuhan na ng Diyos and therefore magugustuhan po rin natin. Sigurado po ako na ito ay malaking improvement ng modelo ng katawan natin. Ang model ng katawan, ang kasulukuyang katawan na model na dinevelop na mayroon tayo ay humihina, nagiging mabagal, napapagod, nagkakasakit. But I look forward po sa bagong modelo ng katawan na gagawin at ibibigay ng Diyos. Let's go back dito po sa 1 Corinthians chapter 15 verses 39 to 41. At hindi pare-pareho ang laman ng mga nilikhang may buhay. Iba ang laman ng tao, iba ang laman ng hayop, iba ang sa mga ibon at iba ang sa mga isda. May mga katawang panlangit at mayroon namang panlupa. Iba ang kagandaang panlupa at iba ang kagandaang panlangit. Iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan, at iba rin ang ningning ng mga bituin at maging ang mga bituin ay magkakaiba ang ningning. So notice with me na sinabi po ni Paul na mayroong values na pagkakaiba, hindi pagkakapare-pareho sa tao, sa mga isda, at kahit sa mga hayop sa himpapawid. Binanggit ni Paul dito na may katawang panlupa at may katawang panlangit.
mayroong kagandahang panlupa at may kagandahang panlangit. May pagkakaiba rin sa liwanag ng araw, buwan at mga bituin. Sa pagpuna sa mga pagkakaibang ito, ay sinasabi po ni Paul ay ang mga katawan na muling mabubuhay ay magiging iba po ito. Ito ay magiging katawang panlangit. Ito po ay magiging iba sa katawan na mayroon po tayo ngayon. Of course, alam po natin ang ating katawan ay dinisenyo na may limitasyon. Okay? Kung tatalon ka sa building, siguradong babagsak ka sa lupa, patay ka. But I believe in this new model ng body, kapag tumalon ka sa building, hindi ito mangyayari because during the rapture nga, papaitaas tayo, sasalubungin natin ang Panginoon sa alapaap. Okay? So, this body ay may limitasyon. Ngunit sa ating bagong katawan, malaya po tayo makakagawa ng hindi gaya ng katawang panlupa na may limitasyon. Hindi po natin alam ang lahat ng eksaktong mga detalye sa itsura ng katawang ito. Ang alam lang po natin ay magiging katulad po tayo ni Jesucristo nang nabuhay siya muli sa mga patay. Sinabi po sa atin ni Apostle John sa 1 John chapter 3 verses 2 and 3, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, underline that praise po, tayo'y magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. If you remember po, yung physical na katawan ni Jesus sa kanyang muling pagkabuhay, you remember na may butas po ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. And perhaps ang mga marka ay nandoon pa rin yung mga marka ng sugat ng kanyang pagkapako sa cross. Ngunit alam po natin na hindi po siya limitado sa limitasyon na binibigay ng mundong ito sa physical na katawan. If you remember, di ba nakakagalaw siya kung saan tumatagos siya sa pader? Hindi na siya kailangan dumaan pa sa pinto. Knock-knock, nandito ako. Tumagos siya sa pader. Kung naalala nyo, inimbitahan din siya, but at the same time, inimbitahan din siyang kumain. Kumain pa rin siya. At sinabi ng Biblia na one day, mayroong hapunan, hapagkainan na nakahanda po sa atin, banqueting table. And for those mga mahilig kumain, ito po ay para sa atin. Maganda po itong panahon nito kasi may hapagkainan na nakahanda sa araw nito. Good news. So, napaisip po ko kung ano kaya masarap na pagkain na nakahanda sa araw nito na iluluto, makalangit na pagkain. So, but mahirap alamin, ngunit alam natin na isang bagay ang tiyak, na tayo ay magiging katulad ni Jesus at tayo ay aalisin sa makasalanan at namamatay na katawang ito balang araw. So, Paul goes on about sa pagsasalita sa katawang panlangit in verse 42, chapter 15, 1 Corinthians chapter 15, ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay, ang inilibing ay mabubulok, ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. Walang karangalan at mahina ng ilibing, marangal at malakas sa muling pagkabuhay. Inilibing na katawang pisikal, muling mabubuhay bilang katawang espiritual. Kung may katawang pisikal, mayroon din katawang spiritual. So, Paul showed us about the truth na ang katawan na ito ay muling mabubuhay. So, sa muli, ano po ang magiging itsura nito? Paul compared this sa pagitan ng kasalukuyang katawan at ang katawan sa hinaharap. Ang katawang panlupa at ang katawang panlangit. So, ito pong katawan ay nabubulok, nasisira. Ngunit ang katawan na panlangit ay hindi nabubulok. At obviously, mas higit na, mas maganda po ito kaysa sa katawan na mayroon tayo ngayon na nasisira at nabubulok. Sa katawang panlangit, tatanggapin po natin, ang katawang panlangit tatanggapin po natin at hindi na po ito manghihina at ito po ay malakas na. Sa katawang panlupa, ang model ng katawan na mayroon tayo ngayon ay humihina. Ngunit pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo, ay magtatapos tayo sa katawang panlangit at hindi na po ito masisira, itong bagong katawan na ibibigay sa atin at hindi na po mabubulok. Paul goes on sa verse 45, ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay, ngunit hindi na una ang spiritual. Ang physical muna
bago ang espiritual. Ang unang Adan ay mula sa lupa sapagkat nilikha siya mula sa alabok. Ang pangalawang Adan ay mula sa langit. Ang katawang panlupa ay katulad ng nagmula sa lupa. Ang katawang panlangit ay katulad ng nagmula sa langit. Kung paanong tayo naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. So Paul went back kay Adan at nagbigay siya ng isang uri ng katawan na at inihambing niya ito sa huling Adan na kung saan si Jesus, at nagbigay siya sa atin ng isa pang uri ng katawan dahil siya po, sabi ni Paul, siya ang espiritong nagbibigay buhay. So lahat po tayo ay pinanganak na kalarawan ng unang Adan, ngunit para sa ating mga nagtiwala kay Jesus, sumampalataya kay Jesus, the last Adam, ay makakantan po natin ang muling pagkabuhay. Sa unang Adan, lahat po tayo ginawa mula sa alabok at babalik po tayo sa alabok. Ngunit sa huling Adan ay tinitiyak po sa atin ng ating yung walang hanggang buhay, eternal life. Para sa ating mga Kristiyano, ito po ay assurance, meron po tayong assurance na magtataglay po tayo ng katawang panlangit mula sa ating Savior. Paul told us in Philippians chapter 3, verses 20 and 21, subalit sa kabilang dako tayo ay mga mamamayan ng langit, mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Underline this phrase, itong salita nito, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. So, what we have is the example of Jesus, through Jesus when nabuhay po siya mula sa mga patay. Remember po, yung katawan niya ay nakakakain pa rin, kumakain pa rin siya. Ngunit hindi po siya limited ng surrounding ng mundong ito na ginagalawan natin. You remember nang naglalakad si Jesus kasama ang dalawang alagad patungong Emmaus, and itong dalawang alagad ay wala pang ideya na si Jesus pala yung kasama nila. Luke chapter 24 verses 13-31, sinabi po dito, nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos pinagpira-piraso yun, ibinigay sa kanila. Noon nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus, subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. So, dito po, there's something kay Jesus na hindi kaagad nila nakilala. Okay? But there's similar thing kay Jesus na sa kalaunay, na unawaan na nila na si Jesus pala yung kausap nila. And nang nakilala na nila na si Jesus pala yung kausap nila, biglang naglaho siya. Continuing sa verse 32, in Luke chapter 24, nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo kinakausap niya sa daan, at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon doon ang 11 at ang ibang kasamahan nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus ng paghati-hatian nito ang tinapay. Now, after na magpakita ni Jesus sa two disciples on the road sa Emmaus, we notice na nagpakita siya sa 11 alagad sa isang groom, and we notice na walang limitasyon yung pag-travel niya. Hindi niya kailangan sumakay ng camel, hindi niya kailangan sumakay ng magkaroon ng transportation vehicle para makapunta dito kaagad, na nakarating siya sa lugar nito na hindi nangangailangan ng transportation vehicle. Ang mga alagad kailangan pa maglakbay ng ilang oras, pero siya ay nakarating kaagad dito sa presensya ng mga disciples. So walang limitasyon sa katawan na ito. Okay? Verse 36, habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila at nagsabi, sumayin niyo ang kapayapaan. Natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila ay nakakita sila ng multo. So, ang nagaganap po dito ay hindi po
karaniwan na nangyayari araw-araw. Kaya po sila nabigla. Ang mga disciples ay nabigla sa nangyari nang nakita nila si Jesus. So, verse 38, kaya sinabi ni Jesus, bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito. Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. Habang sinasabi niya ito, pinapakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Parang hindi pa rin sila makapaniwala sa laki ng galak at pagkamangha. Kaya tinanong sila ni Jesus, may pagkain ba kayo riyan? So, makakakain pa rin ang katawang na ito. Siya'y binigyan nila ng isang hiwa ng isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harap nila. So remember, sa muling pagkabuhay ng katawan ni Jesus ay hindi siya limited ng nature, ng mundong ito, na kung saan nalilimitahan tayong mga tao. Ang ating muling pagkabuhay ng katawan na ito ay gagawin gamit, hindi po gamit ang katawan ng tao. Of course, naisisilang tayo through sa tao din. Pero ang bagong katawan nito ay gagawin gamit ang mga kamay ng Diyos. So, sa kasalukuyan, tayo po ay dumadaing sa katawan na mayroon tayo, may mga siguro may mga karamdaman tayo, ngunit it's a great hope po na mayroon tayong great hope na kung saan balang araw magkakaroon tayo ng katawang panlangit. Ito po ay isang talagang napakalaking hope para sa ating mga Kristiyano na magkakaroon tayo ng isang bagong katawan na yung model ng pagkakadisenyo ng katawan nito ay hindi na nangihina, hindi na nasisira at hindi na nabubulok. So napakalaking blessing na mayroong ganito po tayong hope. Now, inasahan po ni Paul yung second question at ito na naman ang sasagutin niya, paanong bubuhayin muli ang mga patay? From verses 50 to 57. So let me read muna verses 50 hanggang verses 53. Ito ang ibig kong sabihin mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang nasisira, hindi maaaring magmana ng hindi nasisira. Isang hiwagang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo mamamatay, ngunit lahat tayo babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta. Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat, ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. So, sinabi po ni Paul na itong laman at may dugo po ito sa loob nito, laman at dugo ay hindi po maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi po ito maaaring itong pisikal na katawan, hindi maaaring makapasok sa langit. So, ang katawan na nasisira at nabubulok na dinisenyo ay hindi maaaring mabuhay sa walang hanggan. Kaya nga po, kailangan na ang katawan na nasisira na ito ay dapat palitan ng katawan na walang kasiraan at hindi nabubulok. Sounds good po, hindi po ba? Hindi po ba kayo natutuwa? So, inaasahan po ni Paul na tatanungin nila tungkol sa mga namatay, mga loved ones na nauna na. At iniisip nila kung sila ba'y nasa libingan pa rin. Patay na kasi sila eh. So, ano po mangyari? Kasi may doktrina na tinatawag na soul sleep. Kapag namatay ka, nandun din yung iyong kaluluwa, natutulog lang doon. So, nandoon po ba sila sa libingan pa rin hanggang sa dumating ang Panginoong Jesucristo? Nilinaw ng banal na kasulatan na hindi ito po ang nangyayari. Hindi po ito mangyayari. Sa katunayan, sa ikalawang sulat ni Paul, sa mga taga-Corintos, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8, sabi niya po, malakas ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon. Ibig sabihin, mamatay at iwan ang katawang nito. And then, saan po pupunta ang kaluluwa upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Sa English translation, we are confident, yes, well pleased, rather to be absent from the body, to be present with the Lord. So, very clear po dito na ang mga loved ones na namatay na una po sa atin, if they are in Christ po if they are in Christ, na kay Kristo, then they are already with Christ. Okay? If they are in Christ, namatay na sila,
Ngayon, they are with Christ na po sa isang spiritual na katawan. And itong spiritual na katawan, itong kaluluwa, itong spirito ay naghihintay sa muling pagkabuhay ng katawan, physical na katawan. So, ang ating mga loved ones na nauna na sa atin ay what a blessing po para sa kanila na kasama na po nila ang Panginoon. They are enjoying their time na po sa presensya ng Panginoon. Wala na po silang iniisip na mga worries, mga concern na mayroon tayo dito sa lupa. They are enjoying and blessed sa presensya ng Panginoong Hesukristo. Now, may mga nagtataka, ito pa rin yung tanong, paano po yung mga pagdating ng rapture? Ano po ba ang mangyayari sa mga namatay na mga loved ones natin na kay Kristo? Anong mangyayari? Anong magaganap sa pagdating ng rapture? Pagbabalik. Rapture means ito po yung pagbabalik ni Jesus sa alapaap upang biglaang kunin ang mga mananampalataya, patay man o buhay sa araw na ito. Ito po yung tanong ng mga mananampalataya sa Thessalonica. Sinagot ni Paul itong tanong na ito na about sa mga namatay na at kung ano ang mangyayari sa kanila pagdating ng rapture in 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18. Sahin ko po para sa inyo, if you have your Bible, you can look at your Bible so that you can make sure na binabasa ko po ay nasa Biblia. Verse 13, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Okay? Nagdadalamhati para yun tayo pero hindi katulad ng mga taong walang pag-asa. Okay? Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauna sa mga namatay na. Okay? Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta. Tututung! Sakto po ba ang tunog ng trumpeta? Mas maganda po ang tunog nito sa araw na ito. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay, kung buhay ka pa sa panahon ito, pagdating ng rapture, mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Sa mga hindi po nakasakay ng eroplano, wow! Sa panahon ito, makikita niyo na po ang mga alapaap mismo sa harapan ninyo sa araw ng rapture. So, si Paul ay nagsalita po ng order na mangyayari ng muling pagkabuhay. Una pong mangyayari muna yung mga patay na katawan na kung saan ang mga patay na kay Kristo ay bubuhayin muna at papaitaas at ang nabubuhay pa sa oras na ito, they are the last. Sila po ay ang sunod na mararapture at magkakasama po sila sa mga alapaap, tayo sa mga alapaap. So ang mga patay ay bubuhayin muna and then papalitan ng walang kasiraan na katawan. At muling magkakasama po ang kaluluwa na nandun na kay Kristo at ang patay na katawan sa alapaap upang ito'y palitan ng katawang panlangit. Wow! Napaka makapangyarihan po ng Panginoon. Naintindihan niyo na po ba? So, sinabi ni Paul sa verse 51 na siya po ay nagsasalita ng mystery. Kaya hindi ibig sabihin na ito po ay kwento na hindi totoo. Ibig sabihin na hindi pa natin na lubusan yung pinaka-detalye, ang lahat ng detalye. Pero meron na tayong mga information na mangyayari during sa rapture. Of course, we don't know detalye yung saktong katawan na magkakaroon tayo, pero meron na tayong mga information. But one thing for sure, it will be a glorious day and we will receive a glorious body. So, lahat ng namatay na nakay Kristo ay mababago. Sabi po, sandali lang, isang kisap mata,
sa pagpirokla sa naton mata. Nagsegundo ba ang pagpirok sa mata? Wala po mag-second ang pagpirok sa aton mata. Kadalila. So, and then the trumpet will sound. Ito po yung hindi trumpeta ng kagaya sa Revelation. Ang trumpeta po sa Revelation ay judgment. Pero ang trumpeta po dito ay para sa mga mananampalataya. It will be a glorious day. Glorious sound. And glorious happenings sa panahon ito. So, transformation po ang magaganap na tinatawag po ito sa Greek nga metamorphosis. Kung saan ang ating katawan ay mababago, papaitaas, biglang papaitaas ang ating katawan sa langit, rapture. Dahil po, sabi ni Paul, hindi maaring makabahagi ang laman at dugo itong physical na katawan natin. Kaya kailangan pong palitan ang kasalukuyang katawan natin na hindi maaring magmana ng kaharian ng Diyos. Kaya mahalaga na itong masisira itong katawan. Kahit pa po anong pag-aayos natin, balang araw masisira pa rin ito. Nabubulok na katawan ay mababago at mapapalitan po ng katawang panlangit or katawang hindi nasisira at hindi po nabubulok. So Paul goes on back in chapter 15, 1 Corinthians chapter 15 verses 54 at to the last verse. So magtatapos na po tayo. Kapag ang nabubulok ay napalitan ng di nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Amen. Amen. Kapag ang nagsisira at nabubulok na katawang ito ay mapalitan na po ng walang kasiraan na katawan, hindi nabubulok na katawan, walang kamatayan, then masasabi na po natin gayang sinabi ni Paul, nalupig na, verse 54, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Unawaan niyo po na ang katawan na muling nabuhay ay katiyakan ng ating buhay na walang hanggan. Hindi na tayo mamamatay at ang kamatayan ay natalo sa pamagitan ng muling pagkabuhay. Para sa mga naririto ngayong umaga, na maaaring may mga nandito ngayon at mayroon kayong mga loved ones, mga taong malapit sa inyong puso na umalis na po sa mundong ito. Nais ko pong ipaalala sa inyo na kung sila po ay na kay Kristo, huwag na po kayong mag-alala para sa kanila. Though we miss them, remember, makikita natin muli sila kung na kay Kristo ka. Okay? Isa po itong masakit na katotohanan na ang tao ay mamamatay talaga and wala pong solusyon pa na hindi ka mamamatay. But, in contrast sa declaration ni Paul dito, kabaliktaran sa matagumpay na declaration ni Paul, sabi niya sa verse 54, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Parang ina-imagine ko, nasaan ang kamatayan? Parang minabak niya ang kamatayan. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Wala, talo ka na. Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Talo ka na. Alam ni Paul na ang kamatayan ay defeated na enemy. This is the last enemy, pero this is defeated enemy. Okay? Dahil sa ginawa ni Jesus Christ sa cross and dahil sa tagumpay niya laban sa libingan. So nakita ni Paul dito sa binasa natin, nagsalita si Paul na parabang nanunuya siya, nagmamak about sa kamatayan. And we know na ang kamatayan ay isang bagay na kinatatakutan ng karamihang tao. But if you are a Christian, Kristiyano ka na, ang kamatayan po ay walang kapangyarihan sa atin. Well, does that mean na hindi na mamamatay? Of course, mamamatay. But in the end, buhay na walang hanggan. In the end, buhay pa rin ang mayroon. Hindi kamatayan para sa mga nagtiwala, sumampalataya kay Kristo. Para sa mga na kay Kristo. Para sa wala kay Kristo, kamatayan. Walang hanggang kamatayan. Pagdurusa doon sa
lugar na naroroon ang kaaway na si Satanas. So, ang mga anak kay Kristo ay hindi na kailangang matakot po sa kamatayan. Pinahayag po ni Pablo dito, sabi niya, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. Understand this po. Meron pong isang, para sa mga, hindi po ito just to condemn, but to say it na nakakalungkot. Kasi para po sa mga tao na wala pang relasyon kay Kristo, mga taong hindi pa nakay Kristo, isa po itong nakakatakot na katotohanan na naghihintay sa mga harap. Kayo lahat po ng tao ay harap sa banal at perpektong Diyos para sa bawat sarili ay mananagot sa kasalanan na ginawa. Kung wala po ang ginawa ni Jesus doon sa cross, then ang kamatayan po ay magpapatuloy na napaksakit. And mayroong pitong kamandag. Ngunit para sa mga nakay Kristo, hindi po tayo napailalim sa parusa ng kamatayan dahil pinalaya po tayo sa kasalanan. Ang kasalanan ang sanhi ng kamatayan. At ang resulta ay hindi po ito matatalo kung hindi ito matatalo sa malaking kabayaran. Ano pong kabayaran? Romans 6:23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, there's no other way sa eternity kundi sa pamamagitan lamang ni Yesu Kristo. Jesus is the way, the truth, and the life. Walang makakaparoon sa Ama, hindi sa pamamagitan lamang ni Jesus Christ. So, dahil sa ginawa po ni Jesus sa cross, we have victory. Hindi po tayo talunan sa kasalanan. Okay? At hindi po tayo talunan laban sa kamatayan. So, ito po hindi lamang kasabihan na sinasabi ni Paul. Alam niyo, may kasabihan ako. Ito yung kasabihan ko, na nalupig na ang kamatayan. Ito hindi sinasabi ni Paul na nakakaawa. Nalupig na ang kamatayan. Lubos na ang tagumpay. Hindi po. Alam niyo po, nagsinasabi dito ni Pablo, sinasabi niya ito na may kagalakan, na kung saan may tagumpay talaga, na nagdideklarar siya ng tagumpay na meron tayo kay Kristo. So, ang kamatayan ay walang kamandag. This is victory over death. At posible lamang po ito para sa mga nakay Kristo. Para sa mga nabubuhay for Christ and through Christ. And for those of us na hindi po naniniwala mayroong resurrection, muling pagkabuhay, then alam niyo po, nakakalungkot para sa mga tao ito, meron sa kanila ay walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. And if you are here this morning, hindi ka pa na-born again, nakikiusap po ako sa iyo na huwag mong i-miss, palampasin ang pagkakataon na ma-born again ka is not religion. Simple lamang po ang born again. Dahil una, pinanganak tayo, bad news. Tayo pinanganak na makasalanan, physical, na katawan. Pinanganak na makasalanan, born again, good news. Kailangan natin ng transformation, changes, and that can only happen through Jesus Christ. Kung tatanggapin mo siya bilang iyong Lord and Savior, kung pagsisisihan mo yung mga kasalanan, tatalikdan mo ang iyong mga kasalanan. And I want to remind you na hindi ka nakasigurado po sa bukas. Hindi ka nakasigurado sa mangyayari sa iyo sa susunod na mga araw. Alam po natin na ang kamatayan ay bigla pong nangyayari. Biglang dumarating sa buhay ng tao. And kung hindi mo pa kilala si Jesus Christ as your personal Lord and Savior, wala ka pang relasyon sa Kanya, then respond sa panawagan ng Diyos sa iyong buhay. And para po maging ready ka. In case na dumating man ito, handa ka. Napansin niyo po, may mga tao na nakikipaglaban sa kamatayan. Parang torture divide. There are people na hindi po handa sa kamatayan because wala silang katiyakan. Wala po silang katiyakan sa pagkatapos ng mamatay sila, walang assurance. But we can be ready po at makasigurado sa ating buhay through Jesus. So let me finish verse 58. This is the
concluding exhortation ni Paul. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Underline that phrase. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. So, Paul gave us this word. Kaya nga, therefore, sa mga estudyante, alam niyo po, ang ibig sabihin ng therefore, hindi po ba? Conclusion, base sa mga previous na sinabi niya. So, ano yung previous na sinabi ni Paul about sa muling pagkabuhay? Sabi niya, therefore, kaya nga, dahil sigurado tayo ngayon na may muling pagkabuhay para sa mga Kristiyano. Therefore, dahil alam natin na tatanggap tayo ng maluwalhating katawan, kaya nga, yamang tayo mababago pagkatapos ng kamatayan, kaya nga, ay hindi na natin kailangan na malaman na ang tagumpay, kailangan na maging talunan sa kamatayan dahil napag-alaman natin na may tagumpay tayo laban sa kamatayan. Therefore, ay hindi na natin kailangan matakot sa kamatayan dahil sa lahat ng nalaman natin. And then maaari kang maging, sabi ni Paul, sabi niya, therefore magpakatatag kayo at huwag matinag. Huwag mong hayaan na mawala sa iyo ang pundasyon na ito ng katotohanan na ito. Huwag mong hayaan na mawala sa iyo ang salita ng Diyos. Ang iyong walang hanggan, ang assurance na mayroon ka kay Kristo. Sinabi ni Paul na maging masipag tayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Dahil may punto na napapagod tayo, may punto na tinatamad tayo, at hindi tayo nagiging consistent. Sabi ni Paul, sabi dito, maging masipag tayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Ito po isang pagpapaalala sa atin. Para sa atin na minsan, tinatamad tayo, minsan, napapagod tayo, pero tandaan po natin na hindi masasayang ang ating mga pagpapagal. Excuse. So, what this means, maging involved po tayo at maging busy para sa Panginoon. At kung mayroon po dito sa atin dito, you're living para sa sanlibutan and you're living for the benefits of this world, ang yung pleasure kasi yan sa libutang ito. Then, nabubuhay ka sa walang saysay na buhay. If you're living for this world. If you're living for the benefits of this world. If you're not in Christ and you're not living for Christ, then talagang walang saysay ang buhay mo. But if you are in Christ, kung ikaw ay naka kay Kristo and you're living for Christ, meron kang assurance na may kabuluhan ang buhay mo. May kabuluhan ang mga ginagawa natin. Kapag ginagawa po natin ang lahat para kay Kristo, hindi po tayo hihinto, magpapatuloy po tayo. Dahil alam natin na may kabuluhan ang lahat ng mga ginagawa natin. So nalaman po natin mula sa Word of God this morning about sa resurrection, about sa eternity. And alam niyo po, dapat ito ay nabago nito ang inyong pananaw sa buhay. Pag-iisip. Dapat nabago po ito ng husto ang the way ng direction ng iyong buhay. Mayroon mga struggles, may mga difficulties, may mga circumstances, mga hirap na pinagdadaanan sa buhay na ito. At pinagsisikapan po natin, we strive na magpatuloy para sa karya ng Diyos, nagpapatuloy tayong maglingkod sa Diyos dahil alam po natin na ito ay hindi mawawalang kabuluhan o hindi masasayang. Mayroon pong muling pagkabuhay para sa ating mga mananampalataya at gantimpala sa ating mga pagpapagal para sa Panginoon. Mga kapatid, maglingkod po tayo sa Panginoon ng buong puso. Maging masigasig, sabi ni Paul, maging masipag kayo, masigasig. And magpatuloy. Dahil alam po natin na may muling pagkabuhay at ito po ay tiyak. At isang araw, lahat ng mga paglilingkod natin, pagpapagal natin para sa Panginoon ay magiging sulit.
Dahil ito ay may kabuluhan. May nakaalaan na gantimpala mula sa Panginoon. Ngunit kung hindi ka pa Kristiyano, hindi ka pa na born again, respond sa panawagan ng Panginoon. Sa iyong buhay. Sa kanyang salita ngayong umaga. So that you'll receive hope, you will receive assurance, and maraming mga tao ngayon kung tatanungin mo, kung sakaling mamatay ka, they will respond, ay simba ko lang, Pastor. Ito naman talaga mangyayari. Hindi tayo nakakatiyak kung ano mangyayari sa bukas. May mga biglaang mga pangyayari, kaganapan sa buhay natin. May mga pangyayari na hindi natin naasahan. Nabibigla tayo. Ang kamatayan ay nangyayari na hindi mo inaasahan. Hindi sasabihin sa iyo ng Panginoon, ito yung petsa ng iyong kamatayan. Nangyayari ito ng biglaan. Pero, isa dapat masigurado mo sa iyong sarili. Dapat handa ka. Kaya, tatanungin ko po kayo, kung sakaling dumating ang oras mo, ang kamatayan sa buhay mo, alam mo ba kung saan ka mapupunta? Alam mo ba kung saan ka patutungo? Kung hindi ka na kay Kristo at hindi ka namumuhay para kay Kristo, wala kang kasiguraduhan. Pero kung gusto mong na kay Kristo ka at para kay Kristo, magkakaroon ka ng kasiguraduhan. Kailangan mo tumugon sa kanyang panawagan. Pagsisihan mo yung kasalanan, gawin mo kung anong tama. Pahintulutan mo papaghariin ng Panginoon sa buhay mo. Palikdan mo ang iyong kasalanan, pagsisihan mo. Hindi lang dito dapat nag-i-enjoy ka sa mundo na ito lang iniisip natin. Tandaan po natin, panandalian lamang tayo dito. Aalis din tayo balang araw sa lugar na ito. Pero ang pinakamalaga ay ang sunod ng lugar. Saan ka mapupunta? Either sa kamatayan o sa buhay na walang hanggan. So repent. Pagsisihan mo yung kasalanan. Gawin mo kung ano ang tama. Tanggapin mo ang Panginoon bilang iyong Panginoon at tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Then, offer mo yung buhay. Lord, since na tinanggap na kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas, ikaw na nagmamayari ng buhay ko. Tulungan mo ako na ikaw ang masunod sa buhay ko. Huwag mo hayaan na ako masunod sa sarili ko. Dahil palaging labas sa kalooban mo kung ako nasusunod sa buhay ko. Kung siya ang Panginoon, that means siya masusunod. Kaya nga po Panginoon eh. Kung siya ang tagapagligtas, then palagi siya ang tinatawagan mo, siya palagi ang ina-acknowledge mo sa buhay mo, siya ang sentro ng buhay mo. Amen? So that's the calling, panawagan ng Diyos sa buhay mo. Kung may isang kasalanan na hindi mo pa tinatalikdan, pagsisihan mo, talikdan mo, at gawin mo kung ano ang tama dahil ayaw natin magsisi sa bandang huli. Gusto natin na gawin natin ngayon mismo kung anong panawagan ng Diyos sa buhay natin.